kailangan kong tumanga ng armas, ay kailangan kong mag-NPA. Kasi nga, ito yung justification. Ito yung kalagayang ipinakita sa akin. Ito yung, hindi siya simpleng inuto yung isang kabataan. Kasi kahit kayo mga FRs, masasaktan kami at magagalit kami pag sinasabihan kaming, uto-uto kasi kayo, kaya kayo na-recruit. No, hindi kami inuto, hindi lang simpleng brainwash na parang pag binigyan mo ng candy yung bata is maniniwala na agad siya sa'yo. Binold kami, trained, talagang ni-radicalize. Ibig sabihin, inugat, ano yung personal interest namin, dinikit siya doon sa ano yung interest ng sector namin na pagiging kabataang estudyante, dinikit doon sa ano yung problema mo sa bahay, problema mo sa eskwelahan, at problema mo bilang isang kabataang bahagi ng lipunan. Kaya ganoon yung... Yes, ma'am. Role ng parents mo? Hindi nakialam ang parents mo while you are being recruited? Actually, nung mga panahon po na yan, tinuturuan din po kami na magsinungaling sa aming mga magulang. Tinuturuan po kami na ilihim yung aming mga ginagawa. Bakit po? Ano yung sinasabi ng mga organizers namin? Kasi security natin yan. Personal security mo yan. Dahil ganun na nga kami minomold, bakit matutulungan ka ba ng nanay mo pag nahuli ka ng mga pulis? O hinuli ka nila? O pinakick out ka dun sa school? Yun nagiging parang sa amin. Punta po kami ng immersion sa Cagayan Valley. Ang sasabihin sa amin, sabihin nyo may term paper lang tayong gagawin. Or may group project lang tayong gagawin. Para, of course, sasabihin mo na meron namang basbas ng mga professors natin kasi kailangan natin gawa ng attendance mo, reaction paper, mapagsasama po sa rally. Yan. Kaya yun yung nangyayari. Kaya syempre, yung mga magulang po namin, hindi na rin ganoon na mangyayalam. Kasi halimbawa, pumunta kami ng rally ng State of the Nation address. Dahil yung mismo professor doon nag-attendance, tapos hihingihan kami ng reaction paper after the rally at kailangan namin mag-comply for the grade. Punta kami doon sa rally. Evelyn Cared Curpin, dating kadre ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA, NDF, na na-recruit sa loob ng Polytechnic University of the Philippines, ibinunyag ng mga propesor ng University of the Philippines, Diliman at Manila ang namuno sa pagre-recruit ng mga kabataan tungo sa Partido Komunista ng Pilipinas noong panahon niya. Pinangalanan din niya ang mga party list at mga congressman na sumusuporta sa NPA. Matatanda ang nangako si Senator Bato na iimbestigahan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel matapos ihayag ng ilan sa mga dating rebelde ang di umano'y naging partisipasyon nito sa nangyayaring recruitment sa mga estudyante sa loob ng mga eskwelahan bilang miyembro ng Communist Party of the Philippines. Ating panoorin ang mainit na palitan ni na Senator Bato de la Rosa sa isang student leader sa pagdinig ng Senate ROTC. Inilahad ni Ka-Ivy ang kanyang makaranasan noong nasa loob pa siya ng kilusan. Yes, you have the floor, Miss Arian Jane Ramos. Evelyn Corpin. Yes, magandang umaga po sa atin. Taga saan ka, Evelyn? Taga dito po talaga ako sa Caloocan City. Caloocan ka? Yes po, sir. Kasi marami kasing Corpin doon sa amin sa Davao Sur. Ang father ko po is from Catbalogan, Samar, sir. Catbalogan, Samar. Yes po, sir. Sige, go ahead. You have the floor, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat, to the honorable senators, Mr. Chair. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay magpapakilala. Ako nga po pala si Evelyn L. Corpin, 29 na taong gulang, former rebel po at former Secretary General ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan, Cagayan Valley sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Naging former secretary din po ng East Front Committee ng Henry Abraham Command sa part po ng Cagayan, sa Cagayan Valley. Member din po ng Kumiting Tagapagpaganap o Executive Committee ng COMPROB o Kumiting Probinsya ng Cagayan under the KRCV o Kumiting Rehiyon Cagayan Valley ng Communist Party of the Philippines. Gusto ko lang po mag-ilahad yung maikling testimonya kasabay na rin po, Mr. Chair, if you may allow, na i-present yung mga larawan kung paano po yung hakbang-hakbang na radikalisasyon na ginawa sa amin
mga kabataan, masasabi ko pong sa aming mga kabataan kasi hindi isolated case yung nangyari sa akin bilang isang kabataang estudyante na na-recruit sa loob ng pamantasan, kagaya din ng iba pang mga maglalahad mamaya at ng iba pang mga kabataang na-recruit ng CPP, NPA, NDF. Kaya, Anong school ka? Sa question. yes ma'am. School? How old are you when you were recruited? Nung na-recruit po ako sa legal front ng CPP, NPA, NDF, 16 years old ma'am. Year 2010 po. And college, high school, First year college. and now you're 29. Yes ma'am. So, you stayed there for 13 years? Year 2019 po ako ma'am nung mag-surrender po. Almost 10 years po na nasa loob po ako ng Kilusan. Anong school ka galing? Polytechnic University of the Philippines. PUP? Yes sir, Santa Mesa, Manila. Yan yung mga inimbestigahan namin dito no, nung missing minors. Andito pa yung mga parents na kasama. Yes. And we will give the floor to them later. Please continue. Yes po sir. Yan po. Una po akong na-recruit, na-organize sa loob ng Polytechnic University of the Philippines sa Manila nung ako ay nasa unang taon ng kolehiyo kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Philosophy. Ayan, sa unang araw po ng pagkaka-recruit ko sa PUP, supapunan yung mga adjustment period na tinatawag sa mga estudyante. Yan po yung mga panahon na pumapasok ang mga profesor para maibigay lang yung course outline. Kaya dinatnan ko po yung PUP nung kasagsagan na nagbabato ng mga upuan, lamesa, sirang electric fan, sirang computer, from 6th floor down to ground floor, yung tinatawag naming papay, kung saan nagkukulong po yung mga aktivista. Tapos doon sinusunog. Yan, dahil kasagsagan din po yan nung panahon ng tuition fee increase kasi meron pa pong tuition fee no ng mga state universities and colleges. At yung matrikula po per unit sa PUP ay 12 pesos per unit. Parang ang So, gusto ko... kasama ka doon. Yes po, sir. Ilang computer na itapon mo doon? Wala, ground hindi floor? po ako nagtapon ng computer. First year college po ako nun, First year sir. college. Yes, Continue. unang araw po yun po yung bungad sa amin sa loob ng pamantasan. Kaya mula po doon, may mga pumapasok na mga student organizations. Hindi lahat naman is under ng CPP, NPA, NDF o mga CTG-affiliated organizations. May mga traditional organizations din na pumapasok sa mga classroom, nagbibigay sila ng orientation, nagre-recruit sila na maging member ng kanilang organization. Pumasok noon sa classroom namin yung SCMP, Anak Bayan, LFS, then yung organization na nasalihan ko po, yung Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley o Lakbay CV. Siya yung kaiba sa ibang mga organizations na pumasok, gaya ng SCMP, Anak Bayan, tsaka LFS, kasi yung mga yon sinasabi nila na sila ay para sa karapatan ng mga kabataang estudyante. Ayan, tapos nagdatalakay sila hinggil sa tatsulok na meron daw magsasaka, merong mga manggagawa, mga petty burgess. Yung triangle po ng social stratification kung saan nag-start daw yung social contradiction, bakit nagkakaroon ng tunggalian sa uri. Pero yung Lakbay CV, nung pumasok siya sa amin, at bakit naging interesado kami dun sa organization, sinasabi nila na sila ay mga human rights advocates, sila ay mga peasant advocate, mga environmental advocates at indigenous people advocate na isinusulong yung karapatan ng mamamayan ng Cagayan Valley, sa rehiyon ng Cagayan Valley particularly. Kaya nung pumasok sa amin si Kuya Bob, o mas kilala sa yung totoong pangalan niya is Deo Montes Claros. Second year college po siya noon, AB Philosophy course din. Naging regional coordinator po siya ng Kabataan Party List sa Cagayan Valley at naging fourth nominee ng Kabataan Party List noong year 2016. Diyan po sa mga larawan, actually, nagaganap yung mga pagpupulong, pagre-recruit sa amin sa loob ng mga lugawan sa PUP, yung mga kainan, mga cubicle na pinag-i-stayan namin. Yan. Doon kami unang ni-recruit. At doon kami pinapaliwanagan ano ba yung kalagayan ng kabataan, ano ba yung kalagayan ng pagmimina sa Cagayan Valley. So, yung recruiter mo is a fourth nominee ng Kabataan Party List. Yes po, sir. So, By year 2016, talagang sir. kasinungalingan yung sinasabi nila na hindi talaga sila involved sa recruitment. Yes po, sir. No? Very clear. Yes po, sir. Actually, yung recruiter ko po is from Caloocan City din po. Kaya,
uuwi ako sa bahay, galing ng eskwelahan, sasabay talaga siya sa bus. Tapos habang nasa bus kami, dinidiscusan niya na kami. So kung sabihin ko sa'yo, ako ay taga-Kabataan Party List, huwag mo kaming i-red tag. Masama yan. So ano masasabi mo ngayon? Hindi naman po red tagging yung ginagawa namin. Ibinabahagi po namin kung paano kami ni-radicalize. Correct. At the same time, paano Pero- pinahikayat ng pakyat. Pero kung sila ang makinig sa'yo, in-associate mo sila sa movement ng NPA, red tagging daw yun. Red tagging talaga. Yan ang kagaling sinisigaw. Please continue. Ang masasabi ko lang doon, Mr. Chair, sila po kayo yung ma-recruit at umakyat sa bundok at manirahan doon ng ilang taong nakikidigma sa hanay ng puwersa ng gobyerno. Kaya, Tell it to the Yes, sir. Kabataan Party List representative. Tell it to them. Yes, sir. Yes. Ayan. Kaya yun po, yun yung naging paraan ng pagre-recruit. Kaya hindi lang, iba-iba po yung forma ng recruitment sa amin. Hindi lang po sa room-to-room discussion, minsan po may mga cubicle or mga organizational booth. Kasi uso naman po yan sa pag-start ng klase, nagpapakilala talaga yung mga iba't ibang organizations. Yan, kaya po, yung Lakbay CV po, gaya nga po ng sabi ko, nagpapakilala sila as human rights advocates, peasant advocates, indigenous people advocates. Pero ang isa sa pinakamainit na issue po noon kasi sa Cagayan Valley ay yung usapin ng pagmimina o mining. Yung iba't ibang klase ng environmental issues sa bahagi ng Cagayan Valley, particularly yung open pit mining sa Nueva Vizcaya, offshore mining sa Santa Ana, sa coastal areas ng Cagayan, at yung dredging daw po ng Cagayan River. Kaya diyan, pinapadala kami kung makikita niyo po sa presentation, pinapadala po kami sa Cagayan Valley for immersions, mag-launch kami ng mga forums. Yan po ay bahagi lahat ng radicalization na tinatawag. Kasi mula doon sa pagpapropaganda sa amin, bibigyan kami ng propaganda. Then later on, after na ma-explain sa amin yan, kami naman na yung magpapropaganda sa mga katulad naming kabataan. Parang tinitrain kami na maging propagandista ng organisasyon, hikayat yung mga iba pang kabataan na tara sali kayo sa lakbay. Kasi yung organization namin, isa siyang regional youth organization. Ibig sabihin, hindi siya under ng NYSB na pinakita po ni Kanoel kanina. Isa siyang support group. Direct siya na kinokomanda ng KRCV, yung Kumiteng Rehiyon ng Cagayan Valley, CPP, para mag-deploy ng mga kabataan from Manila punta ng Cagayan Valley mismo. Kaya yung deployment namin, hindi kami dinadalang Mindanao, hindi kami dinadala sa ibang regions. Cagayan Valley area po talaga yung pinagpadadalan sa amin. Yeah, Senator Cynthia Villar, ma'am, you want to ask something? Intercede, kasi yung issue ng mining. Mining is not bad. 9 million hectares, which is 1/3 of the Philippines, have metal deposit. And gift sa atin yan ng Diyos. Sa ibang bansa, katulad nung may mga oil deposit, inaayos nila yan para makaipon ng bansa from that. And then, pag naubos na yan, merong fund, like Maharlika Fund, na nanggaling doon sa mining, na pag wala na yung metal deposit natin, iyon ang pandi-develop ng bansa natin. 1/3 of our country has metal deposit. That is a gift. Kaya, walang masama sa mining. Ang masama sa mining lang, yung illegal miners, yung hindi sila nagpo-follow sa batas. Pero yung mga miner na legal, na sumusunod sa batas, walang masama yung kasi remember, pag hindi mo tinanggal yung metal deposit sa ilalim ng kasi environment ako hindi mo tinanggal yon, hindi mabubuhay ang halaman. So hanggang may metal deposit sa ilalim, it cannot be an agricultural land. Kaya tinatanggal yon, pinagbibili, tapos nire-restore yon para maging agricultural land. Can you imagine 1/3 of the Philippines hindi mabubuhay ang halaman? Because there are metal deposits under. So walang masama ang mining. Dapat lang gagawin in a legal way. Not illegal mining. Yun lang. Kaya huwag kayong maniniwala sa ganon na sisiraan yung mining. It's a gift sa Filipino people. Munti mo 1/3, meron tayong metal deposit. Ang mahal-mahal niya. Yes. Gagamit natin. So walang masama doon. Nakunin natin, i-restore natin as agricultural land at
tamnan ng mga farmer natin dito sa Pilipinas at pagkakitaan. Kailangan lang yung manner of doing it is legal. Yun lang. Tama, it should be legal and responsible mining methods, practices. Thank you, ma'am. Go ahead. Yan po. Kaya yun po yung actually na mga ginamit na issues. Paano kami inagitate or paano ginalit kaming mga kabataan regarding mining. Dinadala po kami sa mga areas kung saan pinapalayas daw po ng mga mining corporations yung mga tao doon. Pinupunta po kami sa barikada. Ayan, kaya doon parang habang nandoon kami sa area, gina-justify nila na tingnan nyo, ayan ang epekto ng pagmimina sa Pilipinas. Yan ang epekto ng dayuhang at malakihang pagmimina sa Pilipinas na dinadambong nila yung lupain daw ng mga magsasaka. Kaya kaming mga kabataan na syempre gusto rin namin pangalagaan ng kalikasan, ganon in-exploit yung issue. Ganon yung inagitate kasi dumadaan po talaga yung radicalization sa part ng arousal, ng agitation para gamitin yung issues, ipakita, tapos i-immerse kami dun sa area, ipapakita sa amin na naaagawan ng lupa yung IP, naaagawan ng lupa yung magsasaka. Tapos doon nila gina-justify na kailangan natin magprotesta, kailangan natin mag-rally, kailangan natin kausapin yung nasa government. At the end of the day, pag may mga rallies na po, tapos nagkakaroon ng mararahas na dispersal, gina-justify din nila na tingnan nyo ang nangyayari sa kabataan, ang nangyayari sa mamamayan pag nagsasalita siya, dinadahas siya ng gobyerno. Kaya wala daw pong ibang solusyon kundi magpangan ng armas. Yun na yung justification nila na hindi na madadaan sa yan, sa program. Hindi na madadaan daw yan sa rally or sa mga kilos protesta. Kailangan mag-armas. Kaya yun po yung ginagawa. Kaya mula sa mga immersions, meron pa nga kaming mga hug a tree, ayan, o plant a tree na mga activities, nagko-coastal clean up po kami sa Manila Bay, yan, nagtatanim pa kami ng mga puno sa gitna ng kagubatan ng Sierra Madre, actually mga fruit-bearing trees na ang sa likodan naman nun ay parang inin din kasi ng mga NPA yun pag napadaan sila doon, kaya magtanim ng mga fruit-bearing trees. Pero yun yung ginagawa namin as a whole. Kaya dinarahas daw yung mga environmentalist activists namin, yan naman naglulunsad kami ng iba't ibang forums regarding human rights kasi magkakadugtong yung mga issues ng estudyante sa kalikasan bilang bahagi ng mas malaking lipunan at sa lagayan daw ng pagiging pasista daw or ng pagiging marahas at bayolente ng gobyerno. Kaya yun po yung dinadaanan namin. Yung mga naipakitang libro kanina at references ni Kanoel, like yung Lipunan at Rebolusyong Pilipino, yung maikling kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino MKLRP na shortened ng LRP, yung SND, ayun po lahat yun ay nagdaanan namin bago kami na-recruit pinaral namin, binigay sa aming pag-aaral. Then after na makuha namin yun, itinuro din namin sa kapareho naming kabataang estudyante na nire-recruit namin. Kasi dun sa end ng pag-aaral na yon, tinuturo na BRB ang tanging solusyon. Armed struggle lang daw po ang tanging solusyon. At kahit sa ESCOM, yung espesyal na kursong masa, magsasaka, kabataan, kababaihan, yung araling aktivista, lahat yun tinuturo na armed struggle ang solution. Kaya doon nare-radicalize yung kapareho naming mga kabataan, kaming mga kabataan na ito talaga, kahit nasa lungsod kami, sumuporta tayo sa armed struggle. Ganun yung sinasabi. So, ngayon kung sasabihin ko, halimbawa ako yung kabataan party list, sabihin ko, ang habol namin dyan sa kabataan para sa will to advance the welfare of the youth. Yun ang aming habol. Hindi namin sila nire-recruit para to take up arms against the government. Legal kami. Legal kami na party list. Legal kami. So, paano mo sagutin niya ngayon? Paano? Yung kabataan party list as a whole, kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na lahat ng members ng kabataan party list ay nagre-recruit na mag-NPA. Ganun po ang ginawa natin, talagang red tagging yan. Kasi halimbawa, for example, isang first year college na gaya ko na dumaan sa recruitment, kaka-recruit niya sa kabataan party list, wala siyang idea ano ang CPP, NPA, NDF. Tapos sasabihin natin yung kabataan party list ay nagre-recruit ng NPA. Sabihin pati sila damay.
wala nga siyang idea. Kaya ang sagot po doon, nagkakaroon ng recruitment sa loob ng mga legal front organization. Not just Kabataan Party List, hindi lang anak bayan, bayan muna, napakaraming mga CTG, ang binuo ng CTG, ng CPP, NPA, NDF na mga legal front organizations. Na sa loob kasi ng mga organizations na to, meron yung tinatawag na underground mass organization. Ano yung ginagawa ng underground mass organization? Nandyan yung personalities ng CPP, NPA, NDF na nagre-recruit. Pag sinabi po natin na ang UP ay nagre-recruit ng mga magiging NPA, pag ganun po, red tagging talaga yun, or masasabi natin na hindi naman lahat sila recruiter mas marami lang ingay. So what is the underground organization of Kabataan? Kabataang Makabayan, sir. Yung Yeah. presentment po kanina ni Kano. Thank you, thank you. Yan. Kaya, yun po yung nagre-recruit punta sa underground. Sinasabi nga po nila na hindi naman kami yung nagre-recruit. Yung papel nila. Bakit nagiging way yung Kabataan Party List or any other sectoral front or legal front organization ng CPP na makapag-recruit sila o makapag-support sila ng mga kabataan sa underground? Ang part nila, malaking bahagi dyan as yung radicalization. Kasi doon sa AOM na tinuturo po sa amin, yung arouse, organize, mobilize, walang ma-organisa, walang mare-recruit, walang radicalization, kung walang arousal, kung walang agitation, kung hindi magpapropaganda ang CPP, NPA, NDF at mga legal front organization nito, hindi naman sila makaka-recruit. May ma-recruit man sila, maglalaylo. At grass, aalis din. Hindi sila magpapatuloy. Pero habang tumatagal yung radicalization na magtungo yung isang kabataan sa violent extremism, yun na yung dudulo na siya na ay kailangan kong tumanga ng armas. Ay kailangan kong mag-NPA. Kasi nga, ito yung justification. Ito yung kalagayang ipinakita sa akin. Ito yung, hindi siya simpleng inuto yung isang kabataan. Kasi kahit kayo mga FRs, masasaktan kami at magagalit kami pag sinasabihan kaming, uto-uto kasi kayo, kaya kayo na-recruit. No, hindi kami inuto, hindi lang simpleng brainwash na parang pag binigyan mo ng candy yung bata is maniniwala na agad siya sa'yo. Binold kami, trained, talagang ni-radicalize. Ibig sabihin, inugat, ano yung personal interest namin, inikit siya doon sa ano yung interest ng sector namin na pagiging kabataang estudyante, dinikit doon sa ano yung problema mo sa bahay, problema mo sa eskwelahan, at problema mo bilang isang kabataang bahagi ng lipunan. Kaya ganoon yung... Yes, ma'am. Ano role ng parents mo? Hindi nakialam ang parents mo while you are being recruited? Actually, nung mga panahon po na yan, tinuturuan din po kami na magsinungaling sa aming mga magulang. Tinuturuan po kami na ilihim yung aming mga ginagawa. Bakit po? Ano yung sinasabi ng mga organizers namin? Kasi security natin yan. Personal security mo yan. Dahil ganun na nga kami minumold, bakit matutulungan ka ba ng nanay mo pag nahuli ka ng mga polis? O hinuli ka nila? O pinakick out ka dun sa school? Yun nagiging parang sa amin. Punta po kami ng immersion sa Cagayan Valley. Ang sasabihin sa amin, sabihin nyo may term paper lang tayong gagawin. Or may group project lang tayong gagawin. Para, tapos, sasabihin mo na meron namang basbas ng mga professors natin kasi kailangan natin gawa ng attendance mo, reaction paper, mapagsasama po sa rally. Yan. Kaya, yun yung nangyayari. Kaya, syempre, yung mga magulang po namin, hindi na rin ganoon na mangyayalam. Kasi halimbawa, pumunta kami ng rally ng State of the Nation address. Dahil yung mismong professor doon nag-attendance, tapos hihingan kami ng reaction paper after the rally at kailangan namin mag-comply for the grade, punta kami doon sa rally. Kaya ganun po yung nangyayari. Kaya wala po doon sa eskwelahan iba't ibang mga activities na hindi namamalayan ng mga kabataang nasa legal front pa lang is akala nila ito ay para sa mamamayan, serve the people, legitimate yung issues. Yan. But later on, pag nai-open na yung KM, ako po, from year 2010, 2011 po ako na-recruit. July 2011 po ako na-recruit sa Kabataang Makabayan.
Yung parang tinatansya nila, yung legal front organizations, ginawa nilang salaan, titimbangin nila, tatanggapin niya kaya yung armed struggle. Kasi kung hindi niya tatanggapin, medyo lilo tayo, konti-konting pagpropaganda pa, konting ano pa, i-build up mo pa yung isang kabataan bago niya matanggap talaga. Or worst case scenario na siya mismo, mararamdaman niya yung panggigipit ng government forces. Kaya ganun po yung ginawa. Then by year 2012, naging CPP member na po ako. Recruited po ako ng 2 UP professors, isang professor from UP Diliman, si Ma'am Joanne Manzano, tapos isang UP professor naman po from University of the Philippines, Manila, si Sir Alan Nisina. Na-recruit ako sa loob ng UP mismo, sa faculty room. Maalala ko, graduation noon April 2012 sa University of the Philippines, Diliman. Ni-recruit ka nito mga professor na ito Sa CPP po. to join the CPP. Yes po, sir. So yung mga teacher ito, andon pa ito sa eskwelahan? Andyan pa? Sa pagkakaalam ko po, nandun pa rin po. Andyan pa. Hindi ako na-recruit. Mhm. Ba't ikaw na-recruit ka, PUP ka? Yun nga po, hindi naman po lahat. Actually, yun yung sinasabi natin na hindi lahat ng estudyante ng mga universidad kung saan nagre-recruit ang CPP, NPA, NDF. Trait na nakita nila na may predisposition ka to become a communist. Yes, ma'am. Yan. Yun po yung sinasabi namin na hindi lahat. Siguro sila yung maingay, kaya sila yung nakikita at naririnig, pero hindi po lahat. At hindi naman yung mismong institution ang nagre-recruit. May mga personalities inside the institution na nag-i-infiltrate, nagra-radicalize, at nagre-recruit ng mga kabataan para sa armed struggle. Bata kami every day. Yes, ma'am. Diyan sa tawag dyan? Sa, ano yung niraralihan dyan sa, Menjola po, ma'am. every day, sinasakay kami ng bus, pumupunta kami dyan. Galit na galit ang mga magulang namin. Pag uwi namin sa UP, naando na mga magulang namin, galit na galit. Pero hindi kami na-recruit ng CPP, MPA. Nagpupunta lang kami sa rally. Nag-a-attend kami, tapos pagdating ng gabi, uuwi na kami. We were never recruited. Actually, nung recruitment po sa amin, sa class po namin, isang block kasi kami na ng AB Philosophy na first year. 57 kami na-recruit sa legal front. Then after po nun, ang na-recruit na lang sa underground yung Kabataang Makabayan, 10. Ang naging CPP member, 6. Ang naging NPA member ay 3. Kaya mula sa legal front, Kasama ka sa 3. yes po, sir. Mula doon sa 57, yun po yung sinasabi naming salaan siya. Hindi lahat mare-recruit. Pero magiging stepping stone yung mga legal front para maibukas yung ganoong klase ng radicalization. Yes. Nakakapagtaka, ikaw talagang na-recruit ka out of so many youth. Ano ang mo? Bakit ka nagkaganon? What made you do that? Yung We just want to understand you. Yes, so ma'am. we can understand other youth. What made you do it? nandun po ako sa paniniwalang kailangan kong paglingkuran yung mamamayan. Nandun po, na ano po yung may aambag ko as a youth, na parang iminulat sa akin ng CPP, NPA, NDF na hindi lang ako simpleng kabataan. Bahagi ako ng society. Na yung nararamdaman ko bilang isang kabataan na tumataas ang tuition fee, ramdam yan ni nanay at tatay. Kasi sila yung nagbabayad ng tuition fee. Ngayon, parang ano yung part ko as kabataan, siguro yun yung nakita rin ng CPP, NPA, NDF. Bakit na mula sa legal organization, binigyan kami ng tungkulin hanggang naging NPA kami na humawak ng armas, naging secretary po ako ng East Front Cagayan na humahawak ng Antas Distrito na area ng CPP sa isang probinsya. Actually, 2 distrito po yung hinahawakan ng unit namin doon. The NTF-ELCAC po. Ma'am. Ginawa sa'yo ng NTF? Actually, nung unang narinig ko po ang NTF-ELCAC, sabi ko, kung itong counter-insurgency program ng government na to ay magiging drawing, hindi maglalaoy, lalakas ulit ang CPP, NPA, NDF. Pero kung itong counter-insurgency task force na to ay mag-prosper at magtutuloy-tuloy, na-address niya yung issue at roots of armed struggle kasi napakarami pong kabataan ang hindi naman nag-NPA dahil binugbog ng army or
police brutality. Mas maraming nag-NPA dahil sa social injustices at social issues. Na pag na-address yon ng government ng tama, maaaring magkaroon nga ng kapayapaan sa bansa at matigil. Na nagiging, kung titingnan po natin, nagresulta naman po member, hindi ako Kabataan Party List member. Pinadala po kami sa Cagayan Valley para sa electoral campaign. Ayan po, na doon ikinakampanya namin yung Makabayan Block. Bakit sila yung kinakampanya namin? Kasi yun yung atas ng CPP sa amin. Na kailangan ikampanya itong mga party list na binuo ng CPP para makapag-infiltrate sa loob mismo ng government. Next. So, very clear ha, sa sinabi mo na yung CPP nagbigay ng instruction sa inyo na ikampanya yung Makabayan Block. Yes po, sir. Particularly, anong mga party list yan? Yung Makabayan Block po nung panahon na yan, kasi year 2013 Sige. po yan, sir. Nandiyan ang Kabataan Party List. Saan? Gabriela. Gabriela. ACT Teachers. ACT Teachers. Bayan muna. Bayan muna. Anak Pawis. Anak Pawis. Meron pa po noon ang Migrante. Ang Tiston. Grante. Katribo. Ang Kalikasan. Katribo, ang Kalikasan. Yes po, sir. Gabriela Gabriela. po, ma'am. Yun po yung kinakampanya namin. Kaya, pag nasa area kami, iba-ibang, ayan, makita nyo, nakasuot. Alam nyo, sige, ito mga party list ito, deny ng deny. Na wala silang linya sa CPP, Yun- NPA. So, yun po talaga kasi ang turo sa loob ng Kilusan na itong mga front organizations na to, sila ang magigiit na hindi legal kami. So, meaning, ikaw nang gagaling sa loob, naging armado ka, Yes, sumapi ka sa armado, lumaban sa gobyerno. Can you categorically say na itong mga party list na ito, na sige deny ng deny, ay mga sinungaling? Yes, sir. Ulitin mo nga, sinungaling sila. Yes, sir. Oh, thank you. Ayan, o. Ayan. Kaya yun nga po yung sinasabi sa amin na kahit anong gawin sa amin, nahuli po kami ng government forces, aanuhin kami, torturein, bubugbugin, ganyan, pero hindi kami magsasalita na aaminin yung aming ginagawa. Kaya mula po dyan, yan, naging organizer po ako. Mula sa pagiging kampanyador ng Makabayan Block, yung next na tasking na po na binigay sa akin is pasukin yung school sa Cagayan Valley. Sa Isabela State University, Cagayan State University, Nueva Vizcaya, yung mga iba pang mga private higher education institutions. Yan po, gamit-gamit yung pangalan ng mga front organizations ng CPP, NPA, NDF. Sabi ko nga po, hindi po ako KPL member, hindi ako CEGP member, pero yun yung ino-organize ko na hindi alam ng mga organization na yun ang gamit namin dahil parang open secret na sa amin at meron ng understanding sa lahat yun na pwede mong gamitin yan kasi CPP member ka naman. Ganyan. Next slide po. Ayan. Kaya mula yan sa Cagayan Valley po. Ayan. Yung mga larawan. Next slide po. Yeah. Ulit nga, anong ginawa sa'yo ng Intip, Iltak at nagbago yung paningin mo sa buhay? Actually, hindi pa po man nangyari sa akin personally. Nung bagong surrender po kasi ako year 2019, ako nag-surrender June. Hindi pa naman ganun talaga nag-prosper ang NTF-LCAC. Hindi pa ganun nag-implement. Pero nang nabasa ko po yung program, kasi bakit, yun nga po yung sabi ko, ba't namin nag-NPA? Dahil merong social injustices. Dahil merong hindi tama o hindi na ibibigay na serbisyo na pangangailangan ng mamamayan. At yun yung isa sa ginagawa sa mga far-flung areas, sa mga vulnerable areas na ihatid yung social services na kailangan po ng mamamayan. Kaya hindi ko man personally nararamdaman, pero dahil ngayon nakikita ko na maganda yung program at pag nangyari yun, magtatagumpay ito, maaaring magtagumpay o makapigil dun sa paglakas ng kabila. Yun yung ginawa ko po. Nagsumuporta ako sa government. Kaya kita tinatanong, no? Because I just want to emphasize the best practices na ginagawa ng Intip, Iltak kung bakit almost to the total demise na ngayon yung CPP, NPA, NDF. Kaya gusto kong iklaro sa iyo yon from you. Coming from you, na isang dating armado, bakit nagbago yung paningin mo sa buhay through Intip, Iltak? That is through addressing the social issues, Yeah. yung mga pagbibigay ng mga basic services ng ating gobyerno Yes. through Intip, Iltak, doon sa mga barangay na talagang matagal ng pinabayaan. Yes. So, yun nga, sasabi ko sa iyo,
Masama kaya minsan masama all the time. Masama ang loob ko kapag during budget hearing ay palaging binabawasan, almost na talagang halos wala ng pondo yung NTF-ELCAC. Dahil nga alam natin kung gaano ka-epektibo. Yes, sir. Gaano ka-epektibo ang NTF-ELCAC. Ngayon, sinong magbubunyi? Sinong si-celebrate kapag nawala ang pondo ng NTF-ELCAC? Ang CPP-NPA. CPP-NPA, correct? Yes po, sir. Oh, so yun Yes, na, sir. kaya dapat talaga suportahan yung NTF-ELCAC sa kanilang mga programa sa gobyerno. For example, yes po, ma'am. For example po, yung simpleng farm-to-market roads sa mga far-flung areas po, simpleng kuryente, yung gagalingan ng tubig, kung hindi po talaga na yung na-cleared yung isang barangay, so the community support program po na ginagawa ng ating Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, yung local peace engagements para malaman talaga ano yung problema ng taong bayan dun sa lugar. Kasi yung simpleng ganun po na darating dun sa taong bayan, malaking bagay po yun sa kanila. Yung mga tulay na nabubuo, yung mga paaralan na binibuild sa mga far-flung areas, napakalaking bagay po yan sa mga far-flung communities. Yung mga IPs po natin na nabibigyan ng karapatang mag-aral, ma-access yung education, napakalaking bagay po nun. Kaya sa amin, parang yung mga yun, hindi man ako directly, dahil nga yung kagustuhan ko na serve the people pa rin naman eh. Hindi naman pagmamayari ng CTG yung serve the people eh. Nandun pa rin po at nakita namin yun, dahil nandun kami mismo sa region, nakita namin yun, though hindi ako taga doon, kung paano in-implement at nag-benefit yung mamamayang nasa mga isolated areas at conflict-affected areas po. Thank you. I really agree with you. Alam mo yung 15 million pesos na anoted sa isang barangay na insurgency cleared barangay, yung isang package na yan, 15 million worth na package yun. Meron pa tubig, meron pa ilaw, meron pa kalsada, kung ano pa mga basic services na doon, napakalaki po ang impact talaga yun. 15 million lang yun ha? Yes. 15 million pero napakalaki ang impact, kaya I agree with you, yung observation mo. Please continue. Ayun po, sir. Kaya ito pong mga ipapakita ko pong mga larawan naman, mga sirs, mga ma'ams, Your Honor, Mr. Chair. Yan po yung mga pictures din namin nung panahon nasa legal kami at nire-recruit, nag-radicalize kami ng mga sahanay ng kabataang estudyante. Next slide po. Yan, yung ka-collective ko po sa RKKEO, yung Regional na Kilusan ng Kabataang Estudyante na nililid ng CPP, yan, sina Vilma Valencia, nag-organize ng Gabriela, ng ACT Teachers at ng Kabataan. Next slide po. Naging Bilang sa akin yung, balik yung nakalabas ang ngipin, ang smile. si Vilma Valencia. Sino yan? Vilma Valencia, aka Kacheri. AKA Kacheri po. Cherry. Very familiar sa akin yung mukha na yan eh. Lumabas na yan nung last hearing namin, last Congress. Lumabas yung mukha na yan. Sige. Talagang magaling na recruiter yan, ano? Yes, yes po. Ayan po. Yung next slide po is as bilang armado ng NPA. Yan. Next slide po. Tapos si Femi Galapon po na from Isabela State University, recruited po namin sa Kabataan Party List, din naging organizer siya ng NUSP, nilagay namin siya sa NUSP para ma-organize yung Student Council sa loob ng Isabela State University. Kasama namin dyan, yan, nag-organize din siya sa Hanay ng Anak Bayan, sa mga SY o out of school youth. Kasama din niya din po yung recruiter ko kasi siya rin po yung nag-recruit sa kanya. Ayan, na nagkaroon ng Kabataan Party List Congress, sa convention sa Ilocos area. Ayan, nandun din po sila ni Nasara. Ayan, tapos nag-organize din po kami. Then later on, nag-join din po sa New People's Army sa Central Front Committee ng Comprov Isabela po. Pakibalik kayo last picture. Tanong ko lang sa'yo. Yan. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Go ahead. Ang marami kayong operations sa state universities and colleges. Yes po, ma'am. Ha? Yes po. Marami, hindi sa mga private.
Pati po yung mga private higher education institutions, ma'am, kahit Marami ang state universities. mas marami po ang state university kasi nandun po ang mas malaking bilang ng mga mahihirap na mga kabataan tsaka mga scholar talaga. Yan po. Kaya kung mapapansin nyo po yung mga ipapakita pong mga larawan is galing sila sa mga state universities sa Cagayan Valley area. Next slide po. Sandali. Sino yung lalaki na yan sa taas? Sino po, sir? Yung katabi ng babae, yung katabi ng babae. Si Nery Colmenares po, sir. Nery Colmenares. Yes. Tapos itong, may hawak kayo na, ng, ano tawag yan? Yung, Bandila po ng anak bayan, hindi, sir. yung Pauline, ni Nery Colmenares. Bakit yung hawak-hawak yan? Nagkakampanya po kami para sa kanila. Makabayan Kanya? po. Apo, sir. Sinong Sir, ma'am? Ang block niya po, ang party is yung Makabayan. Yan, tumatakbo siya ng senador yan, di ba? Yes po, sir. Sino nagbigay ng instruction sa inyo na ikampanya siya? CPP po. CPP. Yes po, sir. Makamamaya, sabihin na naman ni Rick Colmenares na ni-red tag natin siya. Sa'yo galing yan, ha? Yes po, Mr. Chair. Saan ka dyan? Saan ka dyan? Ako po yung nandun po sa taas, sa pangatlong, yung nakapogi. Sign. Saan dyan? Dito po, sa may bandang upper right. Upper right. Yes. Yung nakaganon? Apo. Ikaw yan. Yeah. Okay. Yes, saya. Baka nakikinig si Rick Colmenares ngayon. Sabihin naman yan, ni-red tag natin siya. Noon po is bayan muna. Yes po, ma'am. Yan po. Next slide po. Yan, na-armado naman na po si Femini that time. Na-radicalize din, recruit din na maging NPA. Next slide po. Yan, si Justin Bautista rin po from Cagayan State University. Na-recruit namin siya doon. Then, year 2013, sumampa sa NPA. Then, namatay sa encounter noong July 2017. Cagayan State University, estudyante po siya that time. Yan. Next slide. Tapos, kami po, yan, nanggaling sa iba't ibang universities, from CSU, from Isabela State University, meron din pong galing sa Nueva Vizcaya State University, tapos meron din ako classmate from PUP na nag-NPA po, ayan, yung larawan po ay nasa loob kami ng isang guerrilla front. Kasal po yan ng isang recruited naman na kabataan from Philippine Normal University. Yan, ang nag-recruit naman sa kanya is ACT Teachers Youth. Yan po, yung may bulaklak po. Alam naman po namin na hunting kami, pero anong saysay pa po nung karanasan namin kung maraming kabataan po yung marilin lang gaya namin. Very good. Nakakaiyak naman yung statement na yun. Gusto ko lang maiyak yung statement na yun. Ito lang, kung talagang feel mo yung ginagawa mo, maiyak ka. Ako, gusto ko lang maiyak yung sinabi mo. Anong saysay nung kaalaman mo kung hayaan mo lang rin na marami pang mga bata na katulad mo na mapunta sa ganung walang saysay na pamumuhay, di ba? Yes, sir. Ano po ako, currently po, isa na po akong enlisted personnel ng Philippine Army po. Sa tulong na lang. Very good. Laban, ha? Dapat pala hindi ka matakot. Yes po, sir. Umaban ka. Dapat, very good. Mabuti naman at salamat din tayo sa Army at ni-recruit ka. Actually, nung una po talaga, ayaw ko pong maging part ng Philippine Army or ng any government forces. Pero dahil dito ko na rin po nakita kung gaano yung dedikasyon ng ating kasundaluhan. Actually, sila yung una naming sinasabihan ng mga berdugo, pasista, mamamatay tao, mga mersenaryo. Pero sila yung nagpakita sa amin na tao din naman sila na ginagampanan yung kanilang tungkulin. Kaya yun, yung part ng serve the people, kung kaya ko naman po siya ialay, nakakabahagi ako ng kasundaluhan, bakit hindi po? Yun po. Very good. Anong ranggo mo ngayon? Private po, sir. Private. Yes, sir. Very good. Salamat. Yes. Let's continue. Next slide na po. Ayan. At yun, nandun na po kami sa loob ng NPA guerrilla unit. Yan. Kaya, wala po dyan,
yung mga organization na binuo ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa hanay ng mga regional youth organization. Kasi sabi ko nga po, kaiba yung youth organization namin dahil directly sumusuport kami sa inilulunsad na armed struggle ng CPP, NPA, NDF sa rehiyon ng Cagayan Valley at ang deployment namin is patungo talaga ng Cagayan Valley. Kaya naging maingat kami noon sa pagkilos at yun nga yung iniiwasan namin na sabihan kami na kami ay CTG affiliated or nagre-recruit kami ng NPA. Pero titingnan nyo po, halos lahat ng kabataan na yan ay dumaan din po doon sa, yung pinakita ko pong mga larawan, dumaan sa prosesong dinaanan ko po na nag-umpisa lahat sa radicalization na hindi mare-recruit, sabihin man nilang voluntarily na voluntaryo akong sumapi sa NPA, pero hindi magigir yung isip ko, mamomold na armed struggle kung walang nangyaring radicalization. Kaya yun po yung sa kabuuan, yan po yung aking karanasan. Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, walang such thing na voluntarily na na-recruit o sumapi. Meron niyang dinadaan ng proseso at yung iba, matagal yung proseso, yung iba mabilis. Depende kung paano ipinaunawa o pinatanggap sa kanila yung armadong pakikibaka na yun yung ginagawa ng mga legal front organizations ng CPP, NPA, NDF. Yun lang po, Mr. Chair, Your Honors. Maraming salamat po. Maraming salamat sa napaka importanteng pag-share mo sa amin sa committee ito. It was quite an eye-opener para sa mga nakikinig ngayon sa ating hearing. Talagang tinatarget ng NPA ngayon yung recruitment ng mga kabataan. Ginagawa pa nilang very trendy, di ba? Nagjo-joke-joke pa kayo kunwari sa bundok patungkol sa recruitment para makuha nyo yung trend sa kabataang Pilipino. Ang masabi ko dyan, talagang kailangan labanan ng gobyerno yung ganyan. Hindi nagiging pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan kung ilalayo mo doon sa batas ng Youth and Nation Building. Yung dinadala mo yung mga kabataan para tumulong sa bansa. At pag hindi tayo nagsalita ngayon, hindi tayo nanindigan, nagpakita lang tayo ng wala tayong pakialam sa mga ganitong klaseng video at recruitment, ipinapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino etong recruitment na ito. Baka ma-recruit sila nang hindi nila alam na yan na pala ang haki ng kanilang buhay. Isang masabi ko bilang NYC chairman, ang mga kabataan Pilipino at ang mga kabataan in general sa buong mundo, very idealistic lahat. Gustong baguhin ang buhay, gustong baguhin ang pamilya, gustong baguhin ang bansa. Kaya kapag pumasok ka sa college o sa university, minsan malayo ka sa iyong magulang, minsan ma-orient ka ng mga makakaliwa na nagyayaya na baguhin natin ang bansa. Okay naman yon, di ba? In a very idealistic way. Pero when they are introducing modules and orientations na very extreme na ang sinasabi na kailangan paglingkuran ng sambayanan, serve the people by going to the mountains and overthrowing the government and killing our government troops, dun yun na mapapansin na yung extreme ideology dinadala ka sa pagiging violent extremist, di ba? Ang in general naman, ang masasabi natin dyan kapag tayo nakikipag-debate dun sa ibang mga leader ng mga makakaliwa, ang mga kabataan, hindi nila napaglilingkuran ang sambayanan by joining the NPA. Dahil ang sambayanan ng Pilipino ang nagtayo sa gobyerno, ang sambayanan ng Pilipino ang sumusuporta sa ating mga tropa ng gobyerno, at pag dinala mo ang mga kabataan sa bundok, para pumatay ng mga tropa ng gobyerno, pumatay ng kapwa Pilipino, mangikil sa kapwa Pilipino, at kayong pabaksakin ng gobyerno, hindi mo pinaglilingkuran ang sambayanan. That is part of the extremist ideology na gusto nating tutulan. Baka kasi pag hindi tayo nagsalita, yun yung maging tradisyon sa ibang universidad na kapag ikaw gusto mo maglingkod sa sambayanan, kailangan mo labanan ng gobyerno. That is wrong. Kailangan magsalita. Ang National Youth Commission, Department of Education, Commission on Higher Education, ating mga kaalyado sa gobyerno at ang sambayanan ng Pilipino, na gusto nyo ba ang inyong anak, apo, pamangkin at kapwa kabataan na tsinatsagaan yung palakihin ng ayos, hindi masugatan, hindi mapariwara ng ilang taon mula pinanganak ninyo hanggang maging koleyo, hayaan nyo bang ma-recruit nitong mga to
madala sa bundok at ninyo na makita tuwing Pasko at birthday nila. Dahil lamang nagkulang tayo sa ganitong proceedings na ipakita na mali ang klase ng recruitment na ito sa hanay ng mga kabataan Pilipino. Your Honor, lastly, may ipakita lang po akong video patungkol doon sa ibang nangyari sa mga NPA na kabataan na na-recruit. Sige po, pakiplay po. But before you do that, I just would like to remind the PNP. DM ka, di ba? Nakita niyo yung video kanina? You direct your anti-cybercrime group. I-trace yung pinaka-origin nitong video na ito because this is punishable under Section 10 of the Anti-Terrorism Act. Yung recruitment, particularly yung pagpalabas ng mga video na nagre-recruit, nasa Anti-Terrorism Act yan. You direct your anti-cybercrime. Matrace yan nila, yung pinaka-origin nito para makasuhan natin. At yung mga nag-share nitong in the spirit of recruitment na sinishare yung video na yan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.